Kanina pinapanood ko yung, proceedings sa day 2 ng confirmation of charges hearings. Actually, ang bigat sa dibdib 'no, lalo nung iniisa-isa nung, prosecutor, yung trial lawyer na si, Edward Jeremy, yung mga instances kung saan yung pangulo talagang sinasabi niya directly, sinasabi niya hindi naman siya nagbibiro 'no. And then yung each time nagsasalita siya, translated sa killings. Binanggit niya yung 32 killings in one day, doon in one night 'no, doon sa Bulacan. Tapos binalik na naman, of course, binanggit yung nangyari kay Kian De Los Santos. Talagang nakakadurog ng puso, eh. Tapos meron siyang binanggit 'no, yung binanggit dati ni Pangulong Duterte na yung ano, lalakas daw yung negosyo ng mga funeral parlors dahil dito sa drug war, dahil maraming papatayin, 'di ba? Yung ganyan talagang galing sa isang presidente 'no, hindi sa isang tambayan. And we knew that those words translated into actual killings. And I can only imagine na masakit yan lalo dun sa mga biktima and their relatives, 'di ba? Well, grabe nga rin yung speech ni Joel Butuyan, di ba? Butuyan na ang sabi niya, importante na yung ICC ay mag-act dito dahilan sa mandaming Duterte clones, ang daming nagbabayad ng rhetoric na ito. And hopefully, the process, no matter how painful, could touch what remains to be, the little remaining or whatever remaining humanity is with them. No? Napaka-importante yung proseso na ito kahit na masakit. Imagine mo kung masakit sa atin, naalala ko nung binisita ko yung Wake ni Kian. Isa yan sa mga awakening ko kung bakit talagang sumama na ako sa human rights movement at naging abogado ni Laila de Lima. Isa pa yung kulong si Laila de Lima. Ang sakit ang sakit sa nung naramdaman natin, pero mas masakit din sa mga pamilya, di ba? And it is very important for us to undergo this process once again, to remember na hindi dapat ito nangyari at na-dehumanize tayo. Something was taken away from us, di ba? Hindi lang naman ito yung may mga pinatay eh. Ang tinake nila, biktima po ang buong bansa dito, ang buong humanity dito, kaya sa crimes against humanity. Kasi tinake yung dignity natin as a humanity doon sa malawakang patayan na yon. Kaya siya naging krimen laban sa ating lahat. No? So something was taken away from us as a people. At kung masakit, unfortunately, kailangan nating ipakinggan mabuti yun. Mas masakit kesa dun sa mga biktima at ang kanilang mga kaanak at kanilang mga kapamilya. Pero this is the first time, no, na binigyan sila ng totoong forum para ikwento yung pinagdaanan nila. And that is something that we have to accord to them, no. Sabi nga, di ba, mas maganda sana kung hindi sa ICC ito. Pero the fact of the matter is, si Bongo, si Bato de la Rosa, senator pa rin, number 1 at number 3 yan. Si Duterte, napakamakapangyarihan pa rin yung anak niya, tumatakbong pangulo, tatakbong pangulo, current vice president pa rin, no? And lahat sila hindi nakasuhan. Hindi nakasuhan sa Pilipinas. So this is the first time that we're gonna hear these stories once again coming from the victims themselves in the witness box, no? In the witness box wherein hindi nila kailangang kabahan na hindi sila safe right after, no? Pero syempre meron pa rin halong kabayan, pero at the very least, at least ngayon nakikita nila na hindi pala invulnerable, invincible si Rodrigo Duterte, no? Napakaduwag nga, sabi ko nga, bakit naman hindi takot sa sarili niyang multo, siya naman ang gumawa ng lahat ng ito, pero hindi niya matingnan yung mga biktima at yung mga kaanak nila NTI. Kasi alam mo sa ICC, nasa baba sila eh. Nasa taas yung team, yung mga audience eh, di ba? Ando rin yung mga kaanak ng mga biktima at mapapanood nila. Makikita ni Rodrigo Duterte, hindi lamang yung mga nasa baba sa witness box eh. Makikita rin niya yung mga kaanak doon sa taas. And ako naniniwala kasi naalala mo, nung tumistigo siya sa Kongreso, grabe rin yung stress niya nung naririnig niya yung mga kwento eh. Di ba? Kasi nga, hindi niya kaya tapang-tapangan siya. Pero pag narinig na yung actual kwento ng mga biktima at ng mga kaanak, bahag ang kanyang buntot. So, napakariyabang niya, pero pag nandiyan na yung mga kaanak at titingnan na siya sa mata, hindi niya rin naman magawa eh. No? So napakalaking duwag, no? At and unfortunately, winave niya, no? Winave niya yung kanyang presence. That is his call. I don't think that is strategic. It only goes to show na siya ay takot na takot sa sarili niyang multo.